Hello mga kaibigan. Welcome po ulit dito sa Muntin Channel ng inyong simpleng kuya. Meron po tayong katanungan. Sino po ba talaga ang bangag? Pero bago po natin sagutin yan, panoorin po muna natin to. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Alam mo kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Ayun. Totoo ba yun? Anong patunay? Huwag yung pulburon video, ah. Yung pulburon video, napatunayan ng fake yun. Tsaka ang linaw naman. Talagang fake. Hindi malayo sa mukha ni PBBM yun. Ito naman, Spa. Panoorin pa natin. I think it's the fentanyl. Fentanyl naman. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yun. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. Ayun. Pareho silang may sinasabi sa isa't isa. Implying na yung isa nababangag at yung nagsasalita hindi. Para bang yung isa masama, yung nagsasalita mabuti. Di ba? Kanina tayo maniniwala? Sasabihin ng mga DDS yan. Siyempre, kay PRRD kami maniniwala. Sabihin din ng mga loyalist, siyempre, loyalista sila. Kay Bongbong Marcos sila maniniwala. Pero dapat hindi tayo ganoon. Di ba? Hindi dapat ganoon. May mga politiko dyan na sasabihin sa iyo, maggagawa ng kwento sa iyo para mag-create ng impression na kung ano yung gusto nilang isipin mo, kung ano sila. Kahit hindi sila ganoon. Diba yung mga politiko dyan, nangangampanya, sinasabi, makabayan, makadiyos, makatao, makabansa, makapilipino. Pero tingnan mo yung ginagawa. Hindi naman makapilipino yung ginagawa. Hindi naman makadiyos. Hindi naman makabayan. Yung iba, nagpapagawa pa nga ng simbahan. Pero tingnan mo, yung simbahan, sa likod ng simbahan, doon nila tinatago yung kasalanan nila. So, sinasabi lang nila yon para makuha ang iyong tiwala, ang loyalty mo, ang simpatsya mo. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi nila. Di ba? Dapat tingnan po natin yung kanilang ginagawa. Tingnan po natin yung kanilang mga kilos. Hindi po yung kung ano sabihin nila, yun yung paniniwalaan natin. Parang tayo yun eh. Kunyari, lumipat tayo doon sa isang community. Bagong lipat tayo doon sa isang community, tapos may isang kapitbahay na naging kaibigan natin. Tapos nagkukwento siya sa atin na, yung taong yun, huwag niyo kakausapin yun, adik yun, masamang tao yun. So kung basta ka naniwala doon, di ba? Basta ka nagalit doon at iniwasan niyo, at kinainisan mo yung taong ni hindi mo kilala, ni hindi mo na-meet, ni walang ginawang masama sa'yo, madali kang mamanipula, madali kang mauto, madali kang maloko. Malay mo, yun pala nakakaalam ng mga sikreto niya.
Kaya pinapaiwas ka niya doon dahil para hindi mo malaman ang mga sekreto niya. Para hindi mo siya mabisto. Di po ba? So, kung may dalawang grupo o tao na magkakaiba ng idea o magkakaiba ng sinasabi, dalawang grupo na magkasalungat ang sinasabing katotohanan, sure yun, may isa doon na nagsisinungaling. May isa doon na mali yung sinasabi. So kung loyalista ka ng isa, o kaibigan mo yung isa, at basta mo pinaniwalaan yun dahil kaibigan mo, baka mamaya, minamanipulate ka niya. Di ba? Ay, o kaya naman, dukundong ka naman sa kabila, ganun din. Alam mo naman dito sa atin, mayroong ganyan eh. The enemy of my enemy is my friend. Di ba? Yun yung karamihan na kasabihan. So baka mamaya, ginagawa kanyang kalaban ng kabila para maging kaibigan kanya. Alamin natin yung katotohanan base doon sa kanilang ginagawa. Sa kanilang mga kilos, hindi po sa kanilang mga sinasabi. Dahil para hindi tayong maloko, sasabihin naman ng mga DDS yan, sinungaling talaga yung Marcos. Diba? Sinungaling talaga yan si PBBM. Sabi naman ng mga Marcos followers, si Digong ang sinungaling. Diba? Uulitin ko, huwag tayo maniniwala sa sinasabi ng kahit sino. Isipin natin maigi, linangin, nguyain, kumbaga sa pagkain, lasahan, bago natin lunukin. Tingnan natin yung kanilang ginagawa. Yung kanila bang sinasabi, inaayon sa kanilang ginagawa. Ika nga, dapat i-walk the talk. Di ba? Marami din sa atin yung ganyan. Di ba? Maraming tao na nagpapanggap. Nagpapanggap at gagawa ng kwento na, kunyari, ganito sila, pero kung titinan mo yung ginagawa nila, hindi naman sila ganon. Di ba? Kunyari mabait, kunyari matulungin, para totoo lang, hindi naman sila ganon. Ngayon, tingnan natin. Dapat tingnan natin kung paano sila kumilos. Kung paano sila nagsasalita. Di ba? At doon natin husgahan ano ba ginagawa nila. Paano ba nila tinatrato yung ibang tao. Tingnan po natin. Dito po. Panoorin natin. In the West Philippine Sea, we are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS as a constitution of the oceans. We have defined our territory and maritime zones in a manner befitting a responsible and law-abiding member of the international community. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination. So, nakita niyo yun. Mukha bang bangag? Ganun ba magsalita ang bangag? Di pa ba? Hindi po ako kakampi ni PBBM, ha? Binabalanse lang natin. Tingnan natin kung ano ba talaga. Di ba? Ito pa. Ito naman. Wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Sasampalin ko sa pulis sa Suspended. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupid yung talaga itong putang akong ganun. Pati pa itong iyo di puta.
Nakakatakot, di ba? No? Ano sa tingin nyo? Kayo na humusga. Ayaw ko magbigay ng sagot dito. Kayo na mismo magbigay ng opinion at sagot sa sarili nyo. Para hindi po kayo nakikipaglokohan. Hindi po kayo, huwag nyo po ipilit, di ba, sa akin. Kasi may sarili din po akong sagot doon kung sino ba talaga. Kung hindi man bangag, makikita natin doon kung sino ba dapat sabihan ng bangag. Di ba? Pero, sige, baka sabihin naman nila bias ako. Bakit yun lang yung video pinakita ko? Yun lang po nakuha ko Di ba? Ngayon, kung mayroon kayong video, lalo na kay PBBM, kung may video kayo na nang wawalang hiya din siya ng tao, na pag nagsasalita po siya ng masama, share niyo po sa amin para makita din natin. Hindi yung salita tayo ng salita, nabangag, pero hindi naman, wala naman justification, di ba? Tsaka dapat yung mga ipakita natin mga ebidensya, hindi fake. Katulad yung papel lang na may butas lang ng puncher, yun lang palabas yan para maging authentic yung isang dokumento butas lang ng puncher Dapat pala pag nagpapa-authenticate tayo ng papel, pinabubutasan na lang natin ng puncher. Authentic na, di ba? Authentic na. So, sa mga simpleng Pilipino dyan, di ba? Iiwanan ko po sa inyo yung tanong at isagot niyo po sa sarili ninyo, linangin niyo maigi, isipin niyo maigi, ang kanilang ginagawa. Hanggang ngayon po, ang mga kanilang kinikilos, ang kanilang mga pinagsasabi, tsaka po natin sabihin, sino ba talaga ang bangag? Siya ba? Ito ba? Baka naman ako. Pero, see you on my next video. Salamat po.